Ayan po, nag-react po mga kabida, ito hong si Vice President Sara Duterte dito ho sa kumakalat na dokumento na sinasabi hong isang memorandum di umano mga kabida mula sa Malacanang, recommending the replacement and removal of Speaker Martin Romualdez dyan po sa House of Representatives. Ang sabi po ng Vice Presidente, it's too late and irrelevant, mga kabida. Yan po yung pag-uusapan po natin dito ho sa aking vlog for today. And bago yan, isang magandang umaga sa lahat at welcome po sa aking channel. Eto, irrelevant daw at it's too late. Ito hong suggestion at rekomendasyon na alisin ito hong si Speaker Martin Romualdez dyan po sa House of Representatives. Kung totoo ito hong memorandum na kumakalat po mga kabida sa social media. Okay? Kasi ang contention po ng Vice Presidente, damage has been done na raw. Okay? At saka pangalawa, hindi na raw maibabalik yung pera na nawala dahil sa massive corruption ng mga kabida dyan po sa House of Representatives. Okay. Ito po. Babasahin ko lang po itong balita mula sa The Philippine Star. Yung kanila pong headline dito mga kabida is VP Sara on rumored ouster of Speaker. Too late. Ayun, yun kanila pong headline. Ito, babasahin ko po. For Vice President Sara Duterte replacing presidential cousin Martin Romualdez as Speaker would be too late, a move for the palace to salvage the declining trust and popularity ratings of the Marcos administration. While stating that she has no information on the rumored palace memorandum recommending Romualdez removal, Duterte said such a move, if true, would be irrelevant as the damage has been done to the national coffers following alleged irregularities in the passage of the 2025 national budget. So, malinaw po, irrelevant at saka it's too late, Most likely, dahil siguro na patapos na po, ito hong term po ni Speaker Romualdez, mga kabida, mag-election na po. So, wala hong point kung papalitan po. Bakit papalitan po itong si Speaker Romualdez, mga kabida. Hindi ho practical, para ho magpalit po ng liderato po dyan po sa House of Representatives. Dito ho sa sinabi po mga kabida ni VP Sara, I don't have information about the supposed document on the replacement of Speaker Romualdez. I don't think that is relevant right now because the damage has been done. What they did to the national budget was so wrong and corrupt, Duterte said in a mixed English and Filipino during a chance interview with reporters in Cagayan de Oro City on Wednesday night. Ayan. So, maring sinabi po niya na irrelevant at saka it's too late na po. Yun nga, yung sabi ko kanina, because siguro patapos na po yung kanyang termino at mag-election na po mga kabida. So most likely, para ho sa 20th Congress, bago na po yung Speaker of the House. Depende po yan, kung si Romualdez pa rin yung mapipili po mga kabida. Alright, dito pa. The Vice President was reacting to a rumor that the palace, through a memorandum allegedly signed by Executive Secretary Lucas Bersamin, had ordered intensified efforts to boost President Marcos' survey ratings and recommended replacing Romualdez with Navotas City Representative Toby Chanco, the campaign manager of the administration's Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Ayun, si Chanco pala yung kanila kong pinili na posibleng ipalit ho kay Martin Romualdez kung sakaling totoo po itong memorandum na ito, kabida. Although dininay po ito mga kabida ng Malacanang, ito hong dokumento na ito, hindi daw ito totoo, fake news daw ito,
Okay? Ito po yung kanila pong sinabi. Malacanang, through Presidential Communications Undersecretary Claire Castro, dismissed the rumor as fake news. Bersamin also issued a separate statement categorically denying the existence of such a memorandum. Ayun. So, dininay po nila. Fake news daw. Hindi totoo na meron pong ganyan na klaseng memorandum na inilabas po itong opisina ho ni Executive Secretary Lucas Bersamin, mga kabida. Pero dito ho sa pahayag po ng Vice Presidente, the Vice President maintained that whether or not Romualdez is replaced, the alleged government funds lost due to massive corruption in the House of Representatives would not be recovered. So yun yung sinabi ko po, ano, na irrelevant at saka it's too late. Okay? It's too late in the sense na tapos na eh. Malaking pera na po yung nawala daw, ano? Mula sa kaban po ng gobyerno. Dahil ho daw sa massive corruption yan po sa House of Representatives, mga kabida. No? By the way, itong dokumento na sinasabi hong isang memorandum mula sa Palasyo po ng Malacanang, mga kabida, last week po yan, ano? Kumakalat po sa social media. In fact, nakabasa na po ako niyan, ano? Sa laman mismo ng naturang dokumento, at hindi ko lang pinatulan kasi ho, ang tingin ko po kasi baka po fake news, hindi totoo, ano? Fake yung document na yon. Although doon po sa dokumento na yon, mga kabida, hindi lang po about Romualdez ang pinag-usapan ko doon, ano? Okay, meron po yung kinomisyon na survey po ng Palasyo ng Malacanang, ano, about doon sa performance at trust ratings po ng Pangulo. Okay? Mga kabida. At may pinag-usapan sila doon na parang strategy na gagawin po nila, no? Parang ganun. Okay? Kaya hindi ho verified yun, mga kabida. Okay? Walang umako doon sa dokumento na yon. Hindi ko po pinatulan po yun, ano? So, since ito po ay na-brought up, mga kabida, sa iba't ibang media outlet, para lang po maging source upang pasagutin itong Palasyo po ng Malacanang. Kaya ito, nag-react po itong si VP Sara Duterte, mga kabida, no? Alright? So, yun po, ano? Sa tanong kung itong si Speaker Romualdez, isa ba sa mga contributors dito ho sa pagbabaho ng trust ratings, ano? At performance ratings ng Pangulo. Okay, yun yung tanong ko dito, no? Kaya siguro kung meron mang ganung mga usapin, mga kabida, na papalitan itong si Romualdez, baka kinonsider yan because of, you know, alam naman po natin na binabatikos ng todo itong si Speaker Romualdez po, mga kabida, no? Diyan po sa House, dahil ho sa yung pinamudmud po na ayuda, no? Left and right na ayuda na parang akalain mong siyang nagmamay-ari po ng pera, no? At pangalawa po, hindi trabaho po ng mambabatas po na mamimigay po ng pera, mga kabida. Okay? Trabaho po yan ng executive branch, ano? Ang tanging trabaho po ng mambabatas, gumawa po ng batas, ano? Hindi ho mag-execute ng mga batas na dapat ang gagawa niyan ang executive branch. Pero ang mga nangyayari po ngayon, makikita po natin sa mga social media, itong mga video kung saan makikita po natin itong mga mambabatas po natin na personal talaga na namimigay po ng pera, no? Doon po sa kanila pong mga constituents. Okay? Kaya nga, nagtataka nga ako kung bakit hindi ho sinita po, mga kabida, ng Commission on Elections, ano? Wala hong sinita dyan. Lantaran pong namigay talaga ng pera, no? Alright? Ang pinagdiskitahan ng po ng COMELEC, itong mga local candidates, yung mga mayors, ano, yung mga kandidato ho sa local positions, mga kabida, no? Sa akin po personally, ano, since napakababa yung trust ratings at performance ratings, ano, ni Speaker Martin Romualdez, sa tingin ko lang po, ano, isa din siya sa mga factors kung bakit bumaba yung performance ratings po, ano, ng Marcos administration, mga kabida. Kasi yung survey po ng Pulse Asia,
magre-reflect yun, ano? Hindi lang po sa presidente, hindi lang po individually, kundi sa mga institutions po mga kabida na kanila pong pinaglilingkuran, ano? Kagaya po ng House of Representatives, ano? Ang trust ratings at performance ratings po ano ni Speaker Romualdez ay napakababa na sa 14%. Kung pagbabatayan po natin mga kabida, yung survey po ng PulseAsia, so meaning it reflects dun po sa kanyang tanggapan, sa kanyang branch, ano? Ito hong legislative branch, House of Representatives, mga kabida. Alright? The same with President Marcos. Napakababa yung kanyang trust at saka performance rating, so it reflects dun po sa executive branch. Okay? Sa kanyang administrasyon. Alright? Pero nagtataka lang po ako mga kabida sa latest survey po ng Tangier, no? Kasi napakataas yung nakuha ho ng House of Representatives. Sila yung pinakamataas po, ano? Sa lahat ng mga tanggapan po ng pamahalaan na sinurvey. Sila po yung nag-top. I think nasa 55 ata. 55% yung kanila hong nakuha, no? Napakataas, more than majority, ano? Mga kabida. Pero yung kanila pong Speaker of the House, yung kanilang leader, napakababa po, ano? Kumbaga, hindi ko magets yung logic doon, yung connection po doon, mga kabida. Kaya nang sinabi ko po, pag mababa yung nakuha ng leader ng isang institution, it reflects doon po sa kanyang institution as a whole, no? Pero dito, napakababa yung nakuha po ni Speaker Romualdez, pero yung satisfaction ratings po mga kabida ng House of Representatives napakataas. Kaya nga minsan, medyo questionable yung survey na yon, ano? Kung totoo ba yon o hindi, ano, mga kabida. Alright? Parang ano lang po yun sugar coating lang po, ano? Yung nangyari, ano, mga kabida. Doon po sa lumabas po na survey ng Tangier. Okay? Kasi in a span of ilang weeks, yun na po yung nangyari, ano? Mataas yung trust ratings. Pero yung kanila pong leader napakababa, pinakamababa sa lahat pong mga leaders po mga kabida ng mga institusyon. Okay? Ng kasalukuyang gobyerno. Okay? Mga kabida. So para po sa inyo, ano po ang tingin ho ninyo dito sa reaction po ni VP Sara? No, tama lang ba? Sa tingin ho ninyo, irrelevant o it's too late? Ito hong pagpalit kung sakali hong totoo yung dokumento, ano?